What's up? Paano gumawa ng kilawin dilis? Tuturo ko yan sa'yo. Una, syempre, bumili ka muna ng dilis. Joke lang. Syempre, first step, kailangan pumili ka ng sariwa. Tsaka yung medyo mas malalaking dilis, kagaya nito. Kasing haba na siya halos ng palad ko. Alam nyo ba na first time ko lang din makakita ng ganito kalalaking dilis? Yung halos pwede na mag-aral. Pero walang halong biro. Para na kasi siyang galunggong. Paki-comment naman kung nakakita na kayo ng ganito. Wala din talaga sa plano kong gumawa ng kilawin. Natuwa lang kasi talaga ako nung nakita ko to sa palengke. So ayun, naging impulsive buyer na naman tayo. English yun ah. Pero syempre hindi dapat ganun. Dapat iniingatan natin yung mga perang pinaghirapan natin. Pero syempre wala din namang masamang bumili ng mga bagay na magpapasaya sa'yo minsan. Pero mabalik tayo sa topic. Kung bibili kayo ng dilis, dapat piliin nyo yung medyo malalaki kasi medyo mahirap siyang linisan. Kasi kahit medyo malalaki na tong nabili ko, inabot din ako ng 25 minutes dito. Sa paglilinis pa lang yun ah. Kailangan mo lang talagang habaan yung pasensya mo pag gumagawa ka na ito. Kasi sulit naman din yung reward pag natikman mo na siya. Minsan-minsan lang din kasi ako nakakatikim nito. Wala din naman kasing masyadong gumagawa nito dito sa Maynila. So yun nga pala, tapos ko na siyang linisan lahat. Ready na ako maghiwa dito. Hiniwa ko lang siya ng maliliit para madali siyang kainin. Hindi nyo nga rin pala kailangan mag-alala dun sa mga konting maliliit na tinik na natira kasi naluluto yan sa suka. Tapos nagiging malambot lang siya. Importante din na pagkatapos nyo siyang hiwain, lamasin nyo ng asin para hindi siya malansa. Teka, pangit yata ng term ko dun ah. Pagkatapos nyo siyang lamasin sa asin, hugasan nyo rin para di umalat. Tapos lalagyan natin ng suka. Bababarin natin yan hanggang maluto. Tapos halu-haluin natin para lahat malagyan. Takpan lang natin, hayaan natin yan ng mga ilang minuto. Habang naghihintay, pwede nating hiwain yung mga ingredients. Mas maganda kung medyo pino yung mga ingredients para hindi mahirap kainin. Nga pala pa i-comment naman kung anong ulam nyo ngayon para may idea ako sa next video. Tsaka kung may mga suggestion kayo, pwede nyo lang din i-comment yan dyan sa baba. Ayan, kung mapapansin nyo, maliliit lang yung ginawa kong hiwa dyan. Pasensya na kayo, medyo mabagal kasi ako maghiwa eh. Fast forward ko na lang para magmukha mabilis. Nakakamiss din talaga yung mga ganitong pagkain. Kasi madalas sa probinsya ko lang ito natitikman pag umuwi ako sa amin sa La Union. Lalagyan nga rin pala natin siya ng luya, pampawala ng lansa. Tapos kagaya lang din ang ginawa natin sa sibuyas, pipinuin lang natin siya. Kayo na rin ang bahala kung gaano karaming sibuyas at luya yung ilalagay nyo. Basta dapat meron. Kasi pag may nawala dyan sa dalawang ingredients na yan, malaki yung mababago sa lasa. Tsaka pwede nyo ring lagyan ng sili kung gusto niya ng medyo may konting anghang. Sa mga hindi mahilig sa sili, pwede nyong lagyan ng konti or pwede rin namang wala. Okay lang yan. Pwede rin natin lagyan ng pipino. Yung sili tsaka pipino, optional lang din yan. Kasi kahit wala yung dalawang yan, hindi naman din masyadong malaki yung mababago sa lasa. Pero mas mabuti kung meron. Kasi yung sili bukod sa pampagana, nakakaalis din yan ng lansa. Tapos naman yung pipino, pambalanse sa lasa. Pagkatapos nating babarin yung dili sa suka, halu-haluin lang natin tapos itatapon natin yung suka na yan kasi nandyan yung lansa. Nagmumukha na siyang masarap. Kung mapapansin nyo, medyo nag-iiba na yung kulay ng dilis. Ibig sabihin niya, naluluto na siya sa suka. Tapos yung mga hiniwa nating ingredients, pwede na natin yan ilagay sabay-sabay. Pwede rin kayo maglagay ng durog na paminta kung gusto nyo. Optional lang yan pero ako nilagyan ko ng paminta. Di ko nga lang napakita sa video. Tas pag nalagay na natin lahat ng ingredients, mekos-mekos na yan insan. Sarap oh. Nagmumukha na siyang kilawin guys. Pero syempre di natin kakalimutan tong secret ingredients. Secret tapos nasa video. Ano kaya yun? Pero sa mga gustong gumawa na ito, sobrang sulit. Medyo matrabaho nga lang yung paglilinis. Pero promise, makakalimutan nyo yung pagod nyo sa paggawa na ito pag natikman nyo na. Lalagyan natin ulit ng suka kasi tinapon natin yung kanina. Yun kasi yung malansa. Gustong gusto ko nga rin pala itong nilalagyan ng kalamansi. Masarap kasi yung combination ng suka at kalamansi. Pero dapat salain natin yung buto kasi pag nakain mo yung buto ng kalamansi, sobrang pait niyan. Medyo naglalaway na ako habang ginagawa ito kasi nagmumukha na talaga siyang masarap. Tapos lagyan rin natin ng asin pampalasa. Tignan nyo naman yan, oh. Sobrang sarap. Hindi ko na nga rin pala napigilan yung sarili ko dito, tinikman ko na.
Sino ba naman kasi yung hindi mate dito? Tignan nyo naman. Sarap po. Bye.